Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. أدى الأمانة وصدق بالرسالة وكشف الغمة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Mga masugid naming tagapakinig at tagapanood sa ating series na lectures na pinamagatang Bangsamoro Wahdatun Diniyatun wa Wataniyah, Bangsamoro Religious in National Unity. Sumainyo ang kapayapaan, awa at mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, nasa ikapitong episode na tayo sa ating series na lectures. At sa pinakahuling episode natin mga kapatid ay tinalakay natin ang kabilang sa mga religious and human values na ito ay sang-ayon sa ating pananampalatayang Islam, at ito rin ay sanhi upang makamit natin ang tinatawag na kaginhawaan, happiness, o kaya ay sa wikang Arabic ay tinatawag na saada. Nabanggit natin mga kapatid ang tatlo. Unang-una ay asyukr. Ibig sabihin ay pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala at saka sa sino mang tao na nakagawa, kapwa na tao na nakagawa ng mabuti sa atin. Ikalawa ay as-sabr, ang pagtitiis. Pagtitiis sa lahat ng pagtitiis sa mabuti, sapagkat ayon sa mga pantas sa pananampalatayang Islam, mayroong klase ng pagtitiis na tatlo, mga klase ng pagtitiis na tatlo. Unang-unay pagtitiis para isagawa ang mabuti, at ikalawa ay pagtitiis para iwasan ang masama, at ikatlo ay pagtitiis sa kahit anumang mga pagsubok o mga masamang pangyayari, katulad ng dumating sa lahat ng mga tao sa buong mundo, itong tinatawag na COVID-19 o kaya ay coronavirus. Ito ay mga pagsubok na mula sa Allah subhanahu wa ta'ala sa sangkatauhan na kinakailangan natin ng pagtitiis. Babanggitin natin ang isang nawika o na nasabi ng isa sa mga mentors ng Bangsamoro. Walang iba kundi ang Vice Chairman ng IMAILF at naging Chairman ng BTC, Bangsamoro Transition Commission, na si Brother Ghazali Ja'far, Allahu yarhamu. Ayon sa kanya, hindi tayo nakarating sa narating natin sa ngayon dahil sa kami ang higit na matalino sa mga Bangsamoro, o kami ang magaling sa mga Bangsamoro. Subalitan niya ay nakarating tayo sa narating natin sa ngayon nang dahil sa aming pagtitiis, sa pagtitiis ng inyong mga leaders. Kahit ano paman ay tinitiis nila hanggat sa
nakarating tayo sa narating natin sa ngayon. Ikatlo, mga kapatid, na nabanggit natin na isa sa mga values na kinakailangan natin ng mga bangsamoro ay ang paghingi ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala at paghingi ng tawad, paghingi ng paumanhin sa kapwa natin ng mga tao. Unang-una, banggitin natin ang isa sa mga hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid, hinggil sa tinatawag na pagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma an'ama Allahu ala 'abdin ni'matan fahamidallaha 'alaiha illa kana dhalika alhamdu afdala min tilka ni'mah. Walang anumang biyaya na ipagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang alagad, sa sinumang tao, pagkatapos ay magpasalamat siya sa Allah subhanahu wa ta'ala o kaya'y puriin niya ang kanyang Panginoong Allah nang dahil sa kanyang nakamit na biyaya na mula sa kanyang Panginoon, mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, kundi gagawin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang pagpupuri na yon o pasasalamat na iyon ang pinakamainam, iyon ang mas kapakipakinabang para sa kanya kaysa biyaya na ipinagkaloob sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala nang dahil lamang sa kanyang pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, bakit napili ng mga pantas itong tatlo, ang pasasalamat at saka pagtitiis at saka paghihingi ng tawad? Bakit ito ay tungo sa kaginhawaan o kaya ay happiness o kaya ay saada, mga kapatid? Sapagkat ayon sa mga pantas, ang buhay natin sa mundong ito, mga kapatid, ay umiikot lamang sa tatlo. Tandaan niyo, mga kapatid, ang buhay natin sa mundong ito ay umiikot lamang sa tatlo. Unang-unay, makamit natin ang biyaya. Mayroon tayong matanggap na biyaya. Para sa gayon, nararapat na tayo ay magpasalamat. Ikalaway, makarating sa atin ang mga masamang pangyayari. At para sa gayon, nararapat na tayo ay magtiis. Ikatlo, mga kapatid, ay makagawa tayo ng mga pagkakamali. At para sa gayon, ano ang nararapat na gawin natin? Sabi ng mga pantas, kinakailangan natin ang paghihingi ng tawad, paumanhin, pag-istighfar, ika nga sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ang nagawa nating masama ay masama sa kapwa natin na tao, kinakailangan din natin na humingi ng tawad sa kapwa natin na tao, kapwa natin na bangsamoro. Qala ba'du salihina, hayatul insani bayna arba, imma ay yakuna fi ta'atin fa'alayhi bil istimrar, wa imma ay yakuna fi ma'asiyatin fa'alayhi bil istighfar, wa imma ay yakuna fi ni'matin fa'alayhi bis syukri, wa imma ay yakuna fi ibtila'in fa'alayhi bis sabr. Nabanggit natin, mga kapatid, ang tatlo ayon sa ibang mga pantas. At mayroong nagsabi sa mga sinaunang mabubuting mga tao na umiikot ang buhay ng bawat tao sa mundong ito sa apat na klase, apat na pangyayari. Kabilang sa nabanggit natin na tatlo ay ang paggawa ng mabuti, ang pagsunod sa mahal na Panginoong Allah, o kaya ay pagsagawa ng mabuti para sa kapwa natin ng mga tao. So, kinakailangan na manatili tayo sa ginagawa nating mabuti. Kung nakalipas sa atin ang buwan ng Ramadan at tayo ay nagpakabuti, kinakailangan na manatili tayo sa ating pagsagawa ng mabuti. Hindi pwede na maitigil natin ang pagsagawa ng mga mabuti
sapagkat isa sa mga hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha, ang pinaka kinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala na mga gawain natin ng mga tao, adwamuha ay kung ano man ang manatiling kahit maliit na mabuti. Wa fi riwaya sa isang hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallahi ma duwima wa in qalla. Ang manatili, yun ang kinalulugdan, kinagugustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ikalulugod sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung ano man ang magagawa nating mabuti ay manatili tayo sa mabuti na yun, kahit napakaliit na bagay, kung yun ay mabuti sa mata ng Allah, mabuti sa kapwa natin, sa mata ng mga kapwa natin ng mga tao, kinakailangan na manatili tayo. Maging ugaliin natin ang pagsagawa ng mabuti na yan. Inshallah, ipagpatuloy natin ang ating paksa hinggil sa values, human values para sa gayon makamit natin, inshallah, ang kaginhawaan, ang happiness sa mundong ito at saka sa at ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, salamat sa inyong paghihintay. Tiyak na naghihintay kayo sapagkat tinatalakay natin ang para sa kaginhawaan at saka paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isa sa mga hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may 4 na values na makamtan natin o matuklasan natin sa hadis na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito ay kinakailangan natin ng mga bangsamoro, inshallah, na magiging isa sa mga values natin. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isinalaysay ni Sa'ad ibn Abi Waqqas, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang ito sa mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Sa'ad ibn Abi Waqqas, arba'un min as-sa'ada, al-mar'atu as-salihah, wal maskanu al-wasi', wal jaru as-salih, wal markabu al-hanim. Wa arba'un min ash-shaqawah, al-jaru as-su', wal mar'atu su' wal maskanu dayyiq wal markabu su'. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wal Tabarani wal Baihaqi wa Ahmad wa sahhahahu al-Albani. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may 4 na sources ng happiness o kaya ay kaginhawaan. Kapag mapa sa atin itong 4, inshallah, makakamit natin ang kaginhawaan dito sa mundong ito at lalong-lalo na sa kabilang araw, inshallah. Unang-unang binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay al-mar'atu salihah, ang mabuti na babae. Mabuti na babae. May asawa o kaya ay walang asawa. Ibig sabihin mga kapatid, kabilang pala sa values, religious values na sumasang-ayon sa human values, ang pagiging mabuti ng mga kababaihan natin, inshallah. Ikalawa, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-maskanul wasi', ang malawak na tirahan o kaya ay pamamahay. Ibig sabihin, kabilang sa values natin,
na magkakaroon tayo inshallah ng malawak na tirahan. Wal jarus salih, ikatlo, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay ang mabuting kapitbahay. Ibig sabihin mga kapatid, kailangan natin ng mga bangsamoro na magiging katangian natin na mabuti tayo para sa ating mga kapitbahay. Wal markabul hani, at ikaapat, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay ang komportabli na sasakyan. Ang nakapagbibigay ng comfortably o comfortable na sasakyan. Tingnan niyo mga kapatid ang karugtong na hadis na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa arba'un minas syaqawah, at may apat na kailanman ay hindi mo na makakamit. Kapag magkaroon itong apat, ay hindi mo na makakamit ang tinatawag na kaginhawaan o kaya ay happiness. Unang-una, ang masamang babae. Ang masamang asawa, ang masamang anak na babae, kailanman ang pamilya hindi na magkaroon ng happiness. Ang maliit na bahay, hindi rin makapagdulot o makapagbigay ng happiness. At ang masamang kapitbahay, lalong hindi makapagdulot ng happiness o kaya ay kaginhawaan. At ang masamang sasakyan o maliit na sasakyan o hindi komportabli na sasakyan, hindi rin makapagdudulot ng happiness, bagkus ay kasamaan o kaya ay kawalaan ng happiness ang kanyang may dulot. Tingnan natin ang kabilang sa mga hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o kaya ay unang-una mga kapatid, bakit itong apat ang binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kaniyang hadis na ito? Sapagkat ayon sa mga pag-aral ng mga pantas sa pananampalatayang Islam, kullu amrin min hadhihi al-umuri mulazimatun lil insan. Lahat itong apat daw ay pangangailangan ng kahit sino man na mga tao, sino mang tao sa mundong ito, na magkaroon siya na anak na mabuti o kaya ay asawang mabuti, kapitbahay na mabuti, at magkaroon siya ng sasakyan na bahay na malawak, at saka sasakyan na nakapagdudulot ng kaginhawaan. Hinggil sa tinatawag na mabuting babae, maraming mga hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabilang sa mga ito, ang isang mabuting babae ay higit na mainam kaysa 1,000 lalaki. Allahu Akbar. Isang mabuting babae, nagkaanak ka ng mabuting babae, nakapili ka ng asawang mabuti na babae, higit na mainam kaysa 1,000 lalaki. Kabilang sa mga hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang isinalaysay ni Muslim, ad-dunya kulluha mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Ang mundong ito ay pawang kaginhawaan o kaya ay pagnanasa. At ang pinakamainam na kaginhawaan sa mundong ito ay ang mabuting babae. Isang hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isinalaysay ni An-Nasa'i wa Ibn Majah, innamad dunya mata'un wa laysa min mata'id dunya shay'un afdala min al-mar'ati as-salihah. Sahahahu al-Albani. Katotohanan, sabian niya, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ang mundong ito ay mga pagnanasa, kaginhawaan, at wala nang mainam na makapagbigay ng tamang pagnanasa o kaginhawaan maliban sa isang babaeng mabuti, mga kapatid. Isang mabuting babae, mga kapatid, ay kabilang sa makapagdudulot ng happiness,
Kaya mga kapatid, kailangan natin ng mga bangsamoro na magawa natin ang ating mga kababaihan na kabilang sa mga nabanggit na mabuti. Isa ito sa magiging values natin mga kapatid. Prinsipyo natin mga kapatid na makagawa yung ma-design natin yung mga kababaihan natin na pawang mga mabubuting mga babae mga kapatid. Mga kapatid, ano ang magbigay tayo ng napakasimpleng halimbawa. Dito sa atin na mga bangsamoro, hindi ko na lang babanggitin kung saan, pero may malaking rido sa ngayon dito sa lugar natin na mga bangsamoro na ang pinagmumula, ang dahilan ay nagmula sa isang babae. Hanggat sa ngayon ay hindi pa rin naayos ang ridong ito. At tuloy-tuloy ang kanilang minsan ay sagupaan. Bakit mga kapatid? Nang dahil lamang sa isang masamang babae. Nakagawa ng hindi karapat-dapat at nakapagdulot ng pagkawatapotak, bagkus ay nakadulot ng malaking rido, sanhi ng hindi pagkakaisa ng mga bangsamoro. Ang kapitbahay mga kapatid, isa rin yan sa napakahalaga sapagkat tingnan nyo ang ayon sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mazala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithu, muttafaqun alaih. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na natili si Anghel Gabriel na pinapayuhan ni ako hinggil sa pagsagawa ng mabuti para sa kapitbahay hanggat sa naisip ko na pwede nang makapagmana ang kapitbahay sa kanyang kapitbahay. Allahu Akbar. Pwede makapagmana. Parang pwede na makapagmana ang kapitbahay sa kanyang kapitbahay. At mayroon pang hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'ama nabi man bata sab'an wajaruhu sab'ana wajaruhu ja'i'un ila jambihi wa huwa ya'lamu bih. Hindi daw nananampalataya sa akin. Hindi nananampalataya sa akin. Sumunod sa akin. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang tao na matulog at busog sa kanyang pagtulog, pero alam niya na ang kanyang kapitbahay ay nagugutom. So, ibig sabihin, hindi niya matulungan ang kanyang kapitbahay. Ito ay isinalaysay ni Al-Bazzar wa Tabarani at sinabing sahih ni Sheikh Al-Albani. Maraming mga talata ng Allah subhanahu wa ta'ala hinggil sa pagsagawa ng mabuti. Pagiging values ng isang Muslim o isang bangsamoro na para makagawa ng mabuti para sa kanyang mga kapitbahay. Hinggil mga kapatid, sa tinatawag na al-maskanul wasi', ang kasalungat ay yung maliit na bahay na minsan ay nagsasama doon ang lahat ng mga pamilya, kahit na yung mga nakapag-asawa ay nagsasama. Biro niyo mga kapatid, ito ay nangyari. May isang nagreklamo sa atin na babae at nakipaghiwalay sa kanyang asawa mga kapatid nang dahil sa isa lang ang tirahan nila sa kanyang mga biyanan, sa mga kapatid ang kanyang mga biyanan, pagkatapos isa lang daw sila sa kulambo. Nagreklamo ang babae sapagkat sabi niya, ilang buwan na kami, ano bang mangyari sa amin na kasama namin sa bahay? So, nawawala yung unity, nawawala yung pagkakaisa. Sa sasakyan mga kapatid, hindi kabilang sa magiging magandang values ng bangsamoro na minsan ang mga kababaihan natin ay nagbabike o kaya ay nag-angkas pa, lalaki, pagkatapos kasama niya sa motor ang isang babae na hindi niya, sa palagay natin, hindi niya asawa. Hindi naman lahat ng nakikita natin na nagsasama sa isang single na motorcycle ay mag-asawa. Kahit pa mag-asawa pero hindi mainam na magiging values ng mga bangsamoro. Minsan,
napakaraming nangyayari ng dahil sa siksikan ang lalaki at mga babae, pagkatapos ay nagkahiwalay ng dahil doon ang mag-asawa. Pagkatapos nakadulot ng kaguluhan sa pamamagitan ng mga pamilya. Mga kapatid, kinakailangan natin itong mga nabanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinggil sa kung paano natin makamit, insyaAllah, makamtan ang happiness, saada sa mundong ito, insyaAllah, hanggat dito na lamang mga kapatid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.